Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Marco. Walang eksaktong taon. Ayongon, Negros Oriental. Nang mga panong ito, kasalukuyang nasa poder ng kanyang lolo Sendong itong si Marco. Dahil sa katigasan ng ulo, palaging nasasaktan ng ama. Kaya pinili naman Sendong na kunin ito. Ngunit nang mapunta sa pangalaga ng matanda, unti-unting naging maayos ang ugali ni Marco. Nung una ay talagang nahirapan siya sa pagdidisiplina. Ngunit nang maglaon, nakuha nito ang kiliti ni Marco. Napasunod sa anumang gustong sabihin. Ha 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 ha. Hindi naman pala ganong katigas ang ulo mo, kagaya ng sinabi ni Emil. Wika ni Mang Sendong. Masyado lang maigpit si tatay sa akin kasi hindi niya ako nauunawaan. Tugon ni Marco. Yun mismo ang nakikita kong dahilan. Pero tignan mo ang sarili mo ngayon na po. Malayong malayo ka na sa Marco na dinala ko dito. 6 na taon ang nakakaraan. Nagbabago din naman po ang mga tao. Kagaya ko. Hindi naman ako mananatiling bata eh. Habang dumadaan ang panahon, natututo ako sa mga pagkakamali at karanasang dadaanan ko. Mabuti kung ganon. Nga pala, darating ang tiyo banong mo, galing sa kabilang probinsya. Alam kong ito ang unang pagkakataon na magkikita kayo. Medyo stricto ang taong yon kaya mag-iingat ka sa mga kilos mo, lalong-lalo na sa pagharap sa kanya. Huwag kang mag-alala, Lolo. Hindi naman ako mananatili dito sa bahay. Pag-uusap ng dalawa. Madalas nasa labas ng tahanan ng binata. Palagi itong nananatili sa kabisera para makipaglaro sa mga kaedad. Matapos ang pangangaral ng matanda, kagad nang lumabas ng tahanan si Marco. Lingid sa kalaman nito na yung araw na yun mismo ang pagdating ng kanyang tiyuhin. Habang nakikipaglaro sa mga bata, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Pinagtulungan ng mga kalaro si Marco. Hindi pa nakontento ang mga ito. Nagtawag pa ng mga nakakatanda. Walang magawa si Marco kung hindi tumakbo pa uwi. At habang papatakas ito sa mga gustong gumulpe sa kanya, hindi nito namalayan ang isang lalaki naglalakad. Nabangga ito ng binata dahil sa tigas ng pangangatawa ng lalaki. Natumba si Marco. Aray naman. Pasensya na po, Manong ha. Hindi ko po sinasadyang mabangga kayo. Wika ni Marco. Para may tinatakas ang kayata. Bakit? Ano ba ang atraso mo sa mga taong yan? Wala akong atraso sa kanila. Silang may mali eh. Hindi sila patas makipaglaro. Hindi patas. Bakit? Kailan ba naging patas ang mundong ito? Tumayo ka sa likuran ko. Ako nang bahala sa kanila. Tumayo si Marco sa likuran nito. Inantay ang mga kalalakihang parating. Huwag mong ipagtanggol ang batang yan. Sinaktan niya ang anak ko. Sino naman ang nagsabing pinagtatanggol ko ang batang to? Halika, kunin mo siya. Dali-daling lumapit ang isa sa mga kalalakihan. Inambahan ng suntok si Marco. Kaso nga lang biglang sinalo ng lalaki. Oo, sinabi kong hindi ako makikialam. Kaso ayoko may sinasaktang tao sa harapan ko. Lalo pat wala itong kalaban-laban. Tugon ng lalaki. Sabay tulak sa kamay ng taong gustong manakit kay Marco. Dado, sandali lang. Parang pamilyar sa akin ang taong yan. Hindi ba siya yung anak ni Mansendong? Yung nakulong sa kabilang probinsya? Nanlaki mga mata ng kalalakihan dahil namukaan nila kung sino ang lalaking karap. Imposible. Habang buhay ang sintensya ng taong yun.
dahil sa ginawa niyang pagpatay sa 10 katao. Hindi pwedeng nakalaya siya ng ganun kadali. Hindi ako maaaring magkamali. Siya nga ang anak ni Mansendong. Si Banong. Nang mapagtantong si Banong nga ang kalaban, isa-isang nagtakbuhan ang mga kalalakian. Napatingin si Marco sa lalaking nasa harapan. Kayo po ba ang chewin ko? Hindi kita kilala eh. Kanino ka bang anak? Kay Emil po. Kay Manong Emil pala. Akalain mo nga naman. Ang buong akala ko, hindi na sila magkakaanak ng asawa niya. O siya kung pamangkin nga talaga kita, samahan mo ako sa bahay ng lolo Sendong mo. Inakbayan nito si Marco pauwi ng tahanan. Ramdam ng binata ang bigat ng mga kamay nito. Sa bakuran pa lang ay sinalubong na sila ng matanda. Nagkita na pala kayong dalawa. O Banong, ipinapakilala ko sa iyo ang pamangkin mong si Marco. Marco pala ang pangalan mo ha. Nagkita na kami sa labas. Pinagtutulungan niya ng mga kalalakihan dun eh. Buti na nga lang napadaan ako. Hindi na bago sa akin ang baletang yan. Ano naman ang dahilan mo sa pagkakataong ito? Sila naman po kasi naunang mandaya eh. Nang mapansin ko, ayun. Nagalit yung mga kalaro ko. Pinagtulungan ako eh. Tinawag pa nga yung tatay nila. Alam mo naman na pinagkakaisahan ka ng mga tao dyan sa labas. Bakit kasi nakikipaglaro ka pa rin sa kanila? Tay, bakit yun naman hinahayaang mangyari yan sa kanya? Sa palagay mo ba, may kakayahan pa ako makipag-away sa mga taga-baryo? Matanda na ako, Banong. Hindi na kagaya ng dati ang lakas ko. Halika na, pumasok ka na muna na makapagpahinga. Pumasok ng tahanan si Banong. Doon ipinagpatuloy ang pag-uusap. Ikwinento ni Banong ang nangyari, kung bakit siya nakulong at kung paano siya nakalaya sa kabila ng hatol na habang buhay na pagkakabilanggo. Ayon sa binata, totoo ang paratang na pumatay siya ng 10 katao, natulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Kaso nga lang, napatunayang mga kasapi ng rebelde ang mga iyon, kaya sa halip na makulong, napawalang sala ito. Ginawaran pa ng parangal bilang bayani. Pero paano mo naman nagawa yon? Kung mga rebelde nga ang pinatay mo, sigurado kung hindi ka nag-iisa. Diyan ka nagkakamali, Tay. Mag-isa ko nilabanan ng mga taong yun at nagawan talunin sa tulong nitong binigay sa akin ng isang matanda. Wika ni Banong habang ipinapakita ang maliit na libreta. Libreta? Teka, ano ang nilalaman yan? Huwag mo sabihin nag-aaral ka ng itim na salamangka. Ano po bang sinasabi niyo, Tay? Mga orasyon ang laman ng libretang yan. Nagbibigay sa akin ng lakas at kakaibang bilis. Sa tuwing nakikipaglaban, hindi ako tinatabla ng anumang sandata. Kalokohan. Alam mong hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo eh. Bakit hindi mo na lang aminin na hindi lang ikaw ang may gawa ng pagpatay sa 10 rebelde na yon? Ikaw ang bahala, Tay, kung ayaw mong maniwala. Basta alam kong totoo ang mga sinasabi ko. Ay nako, Osha. Maiwan na nga muna kita dito, magpahinga ka. Ipapatawag na lang kita mamaya kapag kakain na. Sige po, Tay. Dito lang po ako sa labas. Nang mga sandaling iyon, nakikinig lang si Marco. Bigla itong nagka-interes sa mga sinabi ni Banong. Kaya naman nilapitan nito ang chewin na naninigarilyo sa labas ng bahay. O ano? Kumusta ang mga pasamo? Ayos lang po ako, tiyo. Mawawala din to makalipas ang ilang araw. May tanong lang po sana ako. Yung tungkol po dun sa sinabi nyo, totoo po ba yun? Ang tanong dito, naniniwala ka naman ba? Hindi ko naman po mapapatunayang totoo yung sinasabi nyo eh.
Lalo na kung walang pruweba. Bakit hindi niyo po ipakita sa akin? Naku, yan ang ipinagbabawal. Hindi ko maaaring ipakita sa iba ang kakayahan ko. Lalo na kung ang intensyon ay subukan lang. Yun na nga eh. Paano ko masasabing naniniwala ako? Wala namang pruweba. Balang araw, makikita mo rin ang sinasabi ko. Hayaan mong hilingin ang pagkakataon, Marco. Huwag mong ipilit. Dahil kapag nagkaganon, wala kang respeto sa tangan mong gamit. Hindi na muling nagtanong pa si Marco dahil medyo nag-aalangan. Hindi umiral ang pagiging makulit na binata sa Chewin dahil sa hindi pa ito gaanong kakilala. Ngunit dahil sa kagustuhang matuklasan ang lihim ng Chewin, naging malapit si Marco kay Banong. Hindi naman nagtaka ang Ginoo dahil alam niyang interesado ang pamangkin sa kung anong kakayahan ang meron siya. Hanggang sa dumating ang pagkakataon, makikita ni Marco ang kakayahan ng Chewin. Ito ay nang sumapit ang kapistahan ng kanilang lugar. Nagkayayaan ang mag-Chewin na mamasyal sa bayan para manood ng palabas. Tuwang-tuwa si Marco ng mga sandaling iyon dahil sa unang pagkakataon, may makakasama siyang mamasyal. O bakit? Hindi niyo ba ginagawa ito ng tatay mo? Hindi po eh. Mas madalas pang galit sa akin si tatay. Kaya natatakot akong ayain siya sa mga ganitong okasyon. Kung sabagay, masungit nga naman si Manong. Pero sige lang, nandito naman ako eh. Saan mo gusto unang sumakay? Talaga po, Tiyo? Sasamahan niyo ko? Oo, sabi. Ano na? Nakapili ka na ba? Oho. Gusto ko pong sumakay sa Chubibo. Ayos, halika na. Sandali lang pala, bibili lang ako ng ticket. Antayin mo ako dito. Wika ni Banong. Matapos ay naglakad ito papunta sa bilihan ng tiket. Samantalang si Marco, habang nag-aantay sa Chewin, nilapitan ng ilang kalalakihan mula sa kanilang baryo. Kapag siniswerte ka nga naman. Ano bata? Nasaan yung pinagmamalaki mong Chewin? Hindi nagsalita si Marco. Natatakot itong baka masangkot si Banong sa gulo. Sa halip ay tumakbo siya palayo. Sakto namang pabalik na si Banong, kaya dali-dali nitong sinundan ng binata. Nakita ng Ginoo, hinahabol ng 4 na kalalakihan ng pamangkin at ang isa sa mga ito ay may dalang patalim. Dito na nagsimula mag-alala si Banong. Alam nitong mapapahamak ang pamangkin kung sakaling maabutan ng mga humahabol na kalalakihan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasukol ng mga ito si Marco. Kitang-kita ni Banong ang takot sa mata ng pamangkin nang makita ang dalang patalim ng mga lalaki. Sa palagay mo, papalampasin ko lang ng basta-basta ang ginawa mo sa anak ko. Nagkakamali ka. Mang Meroy, wag po. Nakainom po kayo. Baka mademonyo kayo ng hawak niyong kutsilyo. Hindi nagpaawat si Meroy. Akmang sasaksakin na sana ang binata nang biglang hawakan ni Banong ang kamay ng lalaki. Huwag naman pare. Hindi naman yata tamang patulan niyo ang bata. 4 kayo. Tignan mo nga yung kalaban mo. Wika ni Banong. Hinila ni Meroy ang kamay. Ngunit hindi niya ito maalis sa pagkakahawak ng Ginoo. Bitawan mo ang kamay ko kung ayaw mong masaktan. Bibitawan ko lang ang kamay mo. Sa sandaling bitawan mo rin ang hawak mong kutsilyo. Ngumiti ng nakakaloko si Meroy. Napatingin sa mga kasama, sabay bitaw ng hawak na kutsilyo. Lingid sa kalaman ni Banong na may kargada din pala ang mga kasama nito. Bumunot ng baril ang isa, itinutok kay Marco. Dali-dali namang hinila ng Ginoo si Marco
sabay tulak sa kasama nitong may baril. Dumapa ka, Marco. Kahit anong mangyari, wag kang aangat ng tingin. Bakit naman po, tiyo? Ano po bang gagawin nyo? Wag nang maraming tanong. Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Bilisan mo. Dali-daling dumapa ang binata. Ngunit hindi nito sinunod ang bilin ng tiyuhin. Bagyang sumilip si Marco. Nakita niyang naglabas ng puting tela si Banong. Inihipan nito na madasal at pinulupot sa kamao sabay sindi. Biglang sumambulat ang napakalakas na liwanag. Nagsigawan ang mga kalalakian dahil napaso ang mga mata. Maging si Marco ay napasigaw dahil sa sobrang init ng liwanag na yun. Dali-daling itinayo ng Ginoo ang pamangkin at nang inuwi. Patuloy ang iyak ng binata dahil nabulag ang kaliwang mata. Sinabi ko sa'yo na huwag kang mag-aangat ng tingin kahit anong mangyari. Pero hindi ka nakikinig. Pasensya na po, Tiyo Banong. Gusto ko po kasi makita ko ano yung gagawin nyo sa mga taong yun eh. Hindi pa rin sapat na dahilan yun, Marco. Tignan mo ang nangyari sa'yo. Napahamak ka dahil sa katigasan ng ulo mo. Pag-uusap ng dalawa. Pagdating sa tahanan, galit na galit si Mansendong dahil sa nangyari kay Marco. Hindi naman makapagpaliwanag ng maayos ang binata dahil alam niyang hindi rin ito paniniwalaan ng ama. Magtapat ka nga, Banong. Ano ba talaga nangyari? Alam ko naman na hindi rin kayo maniniwala kung sakaling sabihin ko sa inyo. Nabulag si Marco dahil nakita niya yung puting liwanag ng tangan kong gamit. Tangan mong gamit? Paano nangyari yon? Kung totoo mang gano'n ang naganap, bakit mo ginamit? Alam mo naman kung anong kakalabasan. Wala na ako magagawa, tay. Nasa alanganing kaming kalagayan ni Marco. Kaysa naman ibuwis kong buhay niya. Pag-uusap ng mag-ama. Nang mga sandaling ito ay nagpapahinga si Marco sa silid. Mabuti na lang. Nagawang agapan ng mata ng binata. Gayunpaman, nawalan na ito ng paningin sa isang mata. Hindi mo na may babalik ang paningin ni Marco. Magpasalamat ka. Isang mata lang ang nabulag sa kanya. Hindi birong kalaban ng pamilya ni Meroy. Hindi ko rin alam kung ano ang totoo. Pero sa pagkakarinig ko, mula sila sa angkan na mamangkukulam. At dahil sa nangyari hindi sila titigil hanggat hindi nakakaganti. Hindi mo naman ako masisisi kung ipagtanggol ko ang pamangkin ko, tatay. Kaysa naman si Marco mapahamak. Huwag kayong mag-alala dahil sisiguraduhin ko na hindi sila makakatungtong sa bakuran natin. Hindi ko alam kung anong gagawin mo, pero magtitiwala ako, Banong. Matanda na ako. Wala nang sapat na kakayahan. Huwag kang mag-alala, tay. Ako na po ang bahala. Kinagabihan. Nag-antay si Banong kung may darating mula sa pangkat nila Meroy. Ngunit inabot na lang ng pagsikat ng araw. Walang sumipot. Wala namang dumating, tay. Baka natakot din sila sa nangyari kay Meroy. Sa palagay ko, hindi, Banong. Kaya huwag kang magpapakampante. Hindi mo alam kung paanong kumilos sa mga kalaban natin. Matagal nang kinakatakutan ng angkan nila dahil sa mga haka-haka. Mga sinasabi na wala namang pruweba. Hayaan mo silang dumating, tay. Mapapatunayan natin kung totoo ang mga sinasabi ng tao tungkol sa kanila. Pag-uusap ng mag-ama. Lumipas ang ilang araw. Wala pa ring pagpaparamdam mula sa mga inaantay. Bumalik na sa pag-aaral si Marco. Kahit papano, unti-unti nang gumaling ang mata nito. Dahil sa mga nangyari,
Hindi inalisan ng tingin ni Banong ang pamangkin. Palihim niya itong sinundan sa paaralan o kahit saan magpunta. Alam nitong si Marco ang gagantihan ng pangkat ni Meroy kung sakaling bumalik ang mga ito. Hindi nga nagkamali ang Ginoo dahil minsang pauwi ang pamangkin. Nakita nitong sinusundan si Marco ng dalawang kalalakihan. Nang makarating sa lugar na walang gaanong tao, walang pagdadalawang isip na sinunggaba ng isa sa kanila ang binata. Dali-dali namang tumakbo si Banong upang harangin ang lalaki. Laking gulat ng Ginoo dahil tila tumagos ang kanyang kamay sa katawan ng lalaki. Anak nang, anong nangyari? Bakit hindi ko siya tinamaan? Laking pagtataka ni Banong nang lingunin ang pamangkin dahil walang nangyari dito. Patuloy lamang sa paglalakad. Dito napagtanto ng binata, pinaglalaroan siya na makalaban. Patuloy nitong sinundan si Marco hanggang sa makauwi ng tahanan. Muli na namang nagbalik ang pangamba ni Banong kaya magdamag itong nag-antay sa labas ng bahay. Ngunit lingid sa kalaman nito na mula sa loob sasalakay ang mga kalaban. Sa kalagitnaan ng pagpapahinga ni Marco, bigla itong napasigaw. Naalimpungatan naman si Banong na noon ay nakaiga sa mahabang upuan. Dali-dali itong bumangon upang tignan kung ano ang nangyayari sa pamangkin. Nakaiga si Marco sa kama habang sinasapo ang tiyan. Hinawakan ni Banong ang noo ng pamangkin. Laking gulat nito dahil bigla na namang sumigaw si Marco. Anong nangyayari sa'yo, Marco? Sana masakit? Tanong ng Ginoo. Hindi makapagsalita ng maayos si Marco. Ang kaya lang nitong gawin ay ituro ang tiyan. Pumasok ng silid si Mang Sendong. Binuksan ang ilaw ng kwarto. Itinaas ni Banong ang damit ng binata. Nakita ang malalaking latay sa katawan. Sa tuwing hawakan siya ni Banong, napapasigaw si Marco. Ito na nga ba ang sinasabi ko, Banong? Hindi sila sasalakay ng harapan dahil alam nila na hindi ka nila kakayanin. Ginamit nila si Marco bilang pain. Ano ngayon ang gagawin natin, Banong? Huwag kang mag-alala, Tay. Hindi lang pisikal na kakayahan ang kayang ibigay sa akin ng puting kabalyero. Kaya din itong makipaglaban ng kumbate espiritual. Nag-usal na mga dasalang binata, inihip sa kanyang palad, sabay haplos sa katawan. Matapos ay kinuha nito ang libretang nasa bulsa. Binuklat. Nag-usal na mga dasal pamako. Nang matapos ay nawalan ng malay si Marco. Anong nangyari sa pamangkin mo? Bakit bigla na lang siyang nawalan ng malay? Normal lang yan, Tay. Dahil pansamantala kong pinagpapahinga ang spiritual na katawan ni Marco. Huwag kayo mag-alala dahil babalik din siya sa normal pagkatapos ng gagawin ko. Ano bang gagawin mo? Papasapiin ko ang kalaban sa kanyang katawan at doon ko paparusahan. Hindi naman kaya malagay sa peligro ang buhay ng pamangkin mo, Banong? Hindi naman, Tay. Magtiwala lang kayo. Dahil ilang beses ko nang ginawa ang bagay na yan. Hindi ko lang sinasabi sa inyo. Pero isa akong lihitimong manggagamot. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Banong. Ikaw na ang bahala. Wika ng matanda. Naupo ito sa sulok. Hinayaan si Banong na gawin ang dapat gawin. Itinapat ng Ginoo ang kamay sa noo ni Marco. Muling nag-usal ng mga dasal. Matapos ay tinawag nito ang nilalang na nanggagambala sa binata. Alam kong naririnig mo ko. Kung talagang gusto mo makipagtuos, pumasok ka sa katawan ng binatang ito. Ilang ulit itong sinambit ng Ginoo. Hanggang sa bigla na lang dumilat ang mga mata ni Marco.
Isang albularyo. Bago to ah. Ngayon ko lang nalaman na may tinatago palang manggagamot ang baryong ito. Tama ka, kaya simula ngayon, magsipagtago na kayo sa saya ng nanay nyo dahil ito na ang huling maliligayang araw nyo. Kilala mo ba ako? Sa palagay ko hindi. Dahil kung kilala mo ko, hindi ka mag-aangas sa akin ng ganyan. Wala akong pakialam kung sino o ano ka pa. Kung talagang malakas ka at matapang, bakit hindi akong harapin mo? Bakit kailangan mo pang idamay ang binatang ito? Sa panahon ngayon, utak ang laban. Batay sa ginawa mo kay Meroy, napagtanto ko malakas ka. At hindi ka namin kakayanin sa pisikal na laban. Kaya dito kami babawi. Isa-isahin ko mga kaanak mo. Lalo pat alam ko na kung sino ka. Mukhang malabo na mangyari ang sinasabi mo, kaibigan. Dahil dito pa lang, hatulan na kita ng kamatayan. Mukhang ako ang hindi mo nakikilala. Nag-iip na madasal si Banong. Inihip ito sa kanyang daliri. Biglang kumilos ang kamay ni Marco. Tinakpan ang mga mata. Sino ka? At bakit napakaliwanag ng mukha mo? Kung ano man ang nakikita mo ngayon, espiritual kung anyo. Bibigyan kita ng pagkakataon. Tanggalin mo ang sumpa sa binatang ito. Dahil kung hindi, diyan ka masusunog sa katawan niya. Ano akala mo sa akin? Matatakot sa simpleng liwanag. Hindi ako kagaya ng pamangkin kong si Meroy. Kung patuloy kang makikipagmatigasan, sige, makikipaglaro ako sa iyo sa gusto mong paraan. Naupo si Banong sa tabi ng higaan ni Marco. Nag-usal ng mga dasal. Ipinikit ang mga mata. Dito na nakita ng Ginoo ang itsura ng kalaban. Nakatayo ito habang may hawak na manika at kutsilyong may itim na talim. Bitawan mo ang manika. Ako ang harapin mo. Napalingon ng lalaki. Tumawa ng malakas. Sa wakas, dumating ka na din. Ang buong akala ko, kakausapin mo lang ako mula sa labas. Ako ang kalaban mo, hindi ang binatang nagmamay-ari ng katawan na ito. Nang mga sandaling iyon, kapwa na sa loob ng kamalayan ni Marco ang dalawa. Alam ni Banong na hindi siya maaaring magtagal sa lugar dahil labag ito sa prinsipyo ng espiritu. Iisang kaluluwa lang ang maaaring manahan sa isang katawan. Ngunit sa pagkakataong ito, tatlo sila na nasa loob ng katawan ni Marco. Ito ang gusto kong mangyari. Hindi mo ba alam na dalubhasa ako sa ganitong larangan? Dito ka na mamamatay, kasama ang binatang ipinagtatanggol mo. Biglang nawala ang lalaki at nang muli itong lumitaw ay nasa likuran na ni Banong. Akmang itatarak na ang hawak na patalim nang biglang nagliwanag ang katawan ni Banong. Sa lakas ng liwanag, nagawa nitong patalsikin ang kalaban. Napatakip ng mata ang lalaki dahil sa likuran ni Banong may isang puting kabayo na nagliliwanag. Habang naglalakad patras, hindi nito makita ang mukha ni Banong na noon ay naglalakad papunta sa kanya. Biglang naglaho ang liwanag. Muling umiral ang matinding kadiliman. Ilang segundo lang, nakarinig ang lalaki ng mga yabag ng tumatakbong kabayo at sa harapan nito, lumitaw ang isang maliwanag na kabalyerong nakasakay sa puting kabayo. May hawak itong mahabang sibat. Walang mintis na itinarak sa kanyang dibdib. Napasigaw ang mangkukulam habang unti-unting natutupok ang kanyang kaluluwa.
Samantalang sa labas naman ng katawan ni Marco, patuloy pa rin nakaupo si Banong. Basang-basa na ng pawis ang katawan ng Ginoo. Akmang lalapitan na sana ito ni Mansendong, ngunit biglang umangat ang katawan ni Marco. Napasigaw sa gulat ang matanda. Maya-maya lang ay nagkamalay na si Marco, ngunit hindi pa rin nakakabalik sa kamalayan si Banong. Lolo, ano pong nangyari? Bakit po nakapikit si Tio Banong? Huwag kang maingay, Marco. Kasalukuyang nakikipaglaban ng tsuwin mo sa mangkukulam na nagbigay sa'yo ng sakit. Wika ni Mang Sendong. Ilang minuto pa ang nakalipas ay nagkamalay na si Banong at napangiti nang makitang nasa mabuting kalagayan na ang pamangkin. Ngunit ang ipinagtataka ni Mang Sendong, biglang nagkaroon ng puting buhok si Banong. Saan naman ang galing yung puting buhok mo, Banog? Ito po ang nangyayari sa akin sa tuwing gagamitin ko ang buong kapangyarihan ng puting kabalyero. Nababawasan ang taong ilalagi ko sa mundo. Kapalit naman ito, may naililigtas akong buhay. Kinabukasan, matapos ang kaganapan, kumalat sa baryo ang balita. Namatay ang lalaking nagngangalang Rino. Siyu'y nito ni Meroy. Pinuntahan ni Banong ang lalaki. Napagtanto na ito nga ang nakatunggaling mangkukulam. Simula noon, natigil na ang paghahari-harian ng angkan ni Meroy. Kinilala naman si Banong sa lugar bilang albularyo, lalo pat dumami ang natulungan. Hindi akalain ni Marco na magkakaroon siya ng ganitong karanasan. Gayunpaman, sa kabila ng pagkawala ng isang mata, masaya ito dahil tuluyang nabago ang kanyang buhay. Lalo pat nalaman ng mga tao na pamangkin siya ni Banong, ang taong nagtataglay ng gabay na puting kabalyero.